Sa atin pong mga bisita ngayon pong umagang ito, welcome po kayo sa Lord's Way. Kayo po ay bunga ng aming mga pananalangin. Ilang buwan din po kaming nananalangin para po sa inyo, para anyayahan po namin kayo. Lalo na sa panahong ito ng Lenten season, ay may bahagi po namin sa inyo ang salita ng Diyos. Ang panalangin po namin ay kayo ay maliwanagan ng salita ng Diyos nang sa ganon makilala pa po ninyo ng personal ang Diyos na lumikha po sa bawat isa sa atin. Now, tayo po ngayon ay month of April, mga ilang araw na po, ilang linggo na lang, siguro 2 weeks, ay yung Holy Week na po, magsisimula na yung Holy Week. Hindi ko po alam kung mga kabataan ngayon ay alam pa nila ito. Kasi nung panahon namin, pag dumating na po yung Holy Week, talagang damang-dama namin. Ngayon parang hindi mo na dama eh. Ang Holy Week ngayon ay pagbabakasyon, pagpunta ng Baguio, Boracay, kung saan-saan. Pero nung panahon po namin, pagpasok na ng Holy Week, ramdam na ramdam mo na, meron na pong nagbabasa ng pasyon. Alam pa rin yung pasyon? Kayo mga new generation, alam pa ba ninyo yan? Meron ng nagpapasyon dyan, tapos yung mga kabataan naghahanda ng magpapatulian, tapos meron ng yung iba nag-uusap na kung saan pupunta, magbibisita iglesia, etc. etc. Ngayon parang wala na yun, ano? Ngayon pag Lenten season, mahabang bakasyon yan, kaya iba ang nasa isip ng tao. Pero anyway, tayo po ay nasa Lenten season at bilang pag-observe po ng panahong ito, alam mo ninyo, hindi, ay sa ngayon pong araw na ito at for the next 2 Sundays pa, culminating po sa resurrection, ay pagbubulay-bulayan po natin ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po, ibig sabihin niyan, yung mabuting balita. Mabuting balita ayon po kay San Lucas. Okay, yan pong ebanghelyong yan, nilalaman po niyan na pagbubulay-bulayan natin, yung pong sufferings, yung death, at saka po culminating sa resurrection po ni Jesus. Okay na kanina. Baka ako'y tangayin yan. Okay din, baba mo lang. Okay, baba mo. Yung kanina, na ayokong tamatamaan yung mukha ko. Okay, yan. So, yan po ang pagbubulay-bulayan natin. Yung pong paghihirap, kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. At titingnan po natin kung ano ang kahulugan nito, kung ano ang meaning nito, kung ano ang significance po nito sa ating kasalukuyang buhay. Marami po kasing mga tao, alam nila yung mga bagay na ito. Alam nila ang kamatayan at pagkabuhay na maguli, pero hindi po sila ligtas. Hindi po sila nagbabago. Nananatili pa rin po silang ganun pa rin, no? Ang nagbago lang sa kanila, actually, wala. Okay? Na alam lang nila ito, observe nila ito, pero after that, wala na. Tuloy lang sila sa kanilang pamumuhay, yung iba po, tuloy lang sila sa kanilang kasalanan, mamumuhay pa rin sila sa pagkaalipin sa kasalanan, sa pag-alipin po ng dyablo, sa pang-alipin ng mundo. Okay, yung old life, okay, yung dating pamumuhay, walang pagbabago. Okay? Kanya po gusto kong pag nilay-nilayan natin itong pag-aaralan natin sa mga 3 linggo siguro, hanggang 4 na linggo, at titingnan natin ano ba yung significance nito? Ano ba ang kahulugan nito sa aking pamumuhay? Okay? Gaano po ba kahalaga ang pag-meditate, pagbubulay-bulay, bakit mahalaga na malaman po natin at pagbulay-bulayan po natin ng mga bagay nito? Well, sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1-3 na pag alam daw po natin ang mga bagay na ito at pinanghahawakan natin ito ang magliligtas sa atin. Ito ang magliligtas sa atin. Kaya po sinabi niya sa mga talata, nandiyan na sa screen. Sabi niya, now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain.
For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures. Now, pansin po ninyo, itong ebanghelyo na upong ito, sa ebanghelyong ito, we are being saved. Nililigtas daw po tayo ng Diyos kung panghahawakan natin ng matibay ang katotohanang nilalaman ng ebanghelyo. Kanya po mahalaga ito na malaman natin at pagbulay-bulayan natin. Kasi ito po ang paraan ng Diyos para iligtas niya tayo. Now, 3 chapters po ang titingnan natin sa Luke, Gospel according to Luke. Yung chapter 22 po nating binasa ay titingnan natin ngayong umagang ito, yung Jesus sufferings, yung pong chapter 23 naman, yung pong trial niya, next week po ito, yung trial ni Jesus, at saka po yung crucifixion ni Jesus, and then we will culminate po sa chapter 24, yung pong resurrection ni Jesus. So ano nga po ba ang inaccomplish ng Diyos in Jesus' sufferings, death, and resurrection? Kailangan nating malaman yan. Ano ba ang inaccomplish? Ano ba ang ginanap, tinulfill ng Diyos by in Jesus' suffering, death, and resurrection? Now, dito po sa binasa nating talata ngayon, yan po ang pinaka-summary. Ito po ang institution ni Jesus sa Last Supper na tinatawag natin. Yung huling hapunan na kasama yung kanyang mga alagad, bagamat hindi po yan hapunan talaga, that is a Passover meal. Okay, dito po, sa institution ni Jesus, sa Lord's Supper or communion tinatawag natin, sinasum up po ni Jesus kung ano ang kanyang i-accomplish, okay, kung ano ang purpose ng Diyos na i-accomplish niya kung bakit si Jesus ay sinugo ng Ama. Dito po sa Lord's Supper, sa communion, marami po siguro hindi alam na ito ang summing up. Sinasummarize ni Jesus kung ano ang kahulugan ng mangyayari sa Kanya, okay, doon po sa Good Friday, tawag ba na, Good Friday yan, tapos Saturday and then Sunday. Ano ang in-accomplish ni Jesus? Sinasummarize niya yan. Dito po sa Kanyang communion, kung yung sinasummarize niya kung ano ang Kanyang gagawin, kung ano ang dahilan kung bakit siya isinugo ng Diyos na kanyang Ama, na tinatawag niyang Ama. Now, pansinin po ninyo, yun po ang titingnan natin yung communion. Now, tingnan po natin, gusto kong emphasize, na yung pong passion, yung suffering and death ni Jesus, and resurrection, okay, ito po ay major part ng mga gospel narratives. 4 po yung ebanghelyo kay Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Kung babasahin po niyan, yung pong passion narratives and resurrection narratives, they are all part of that. In fact, parang 1/3 po yan, o 1/4 po ng mga gospel narratives, nandun yan. Kaya mahalaga po ang mga bagay na ito, which is the culmination of Jesus' ministry. Why He came on earth. Now, ang kumpleto pong ebanghelyo ay hindi lamang yung si Jesus po ay namatay para sa kasalanan. Ang kumpleto pong ebanghelyo ay ito. Si Jesus po ay namatay para sa kasalanan, ngunit sa ikatlong araw siya po ay nabuhay na maguli. That is the complete gospel. Jesus' death and resurrection. Not His death only. Kasama po ang resurrection. Bakit? Kasi without the resurrection, yung pong passion ni Jesus, yung pong suffering, yung pong death niya, won't have any meaning without His resurrection. Okay? Dahil po, yung kanyang death on the cross, inaccomplish po ni Jesus yung pinlano ng Diyos na gagawin niya. Simula po nang ang tao ay mahulog sa pagkakasala. At dito po sa Last Supper, sinasum up ni Jesus yung mangyayari sa Kanya na Kanyang i-accomplish for the glory of God. At siya po magko-culminate, hindi lamang siya ipagkakanulo, hindi lamang siya hahatulan, hindi lamang siya ipapako sa krus, siya po ay lilibing, pero sa ikatlong araw, siya po ay mabubuhay na maguli. That is the complete gospel. Kaya po dito sa Last Supper, si Jesus po, He is summing it up.
Kanya po ngayon pong umaga na ito, titingnan natin, dalawang bahagi lang. Okay? Yung una po, ano po ba ang in-accomplish ni Jesus sa kanyang death and resurrection? Pangalawa, paano po niya i-accomplish yung kanyang mission na ito? Ginagamit po yung Passover meal. Now, una po, ano po ba ang in-accomplish ni Jesus? O ano ang i-accomplish ni Jesus by His passion and death? Number one, ito po ang pinaka-major point. Unang-una ito. Jesus has set God's people free. Ito po ang in-accomplish ni Jesus. And this is what Jesus came to do. To set God's people free. Now, sino po ba ang people of God? Well, anyone and everyone who believe that Jesus is the Messiah. Sila po ay miyembro ng people of God. Anyone who believes that Jesus is the Messiah is a member of the people of God. And Jesus came to set you free. Yan po ang accomplish ni Jesus. Now, dito po mapansin natin, it's very deliberate na si Jesus po, pinili niya yung Passover feast ng mga Hudyo as His time of death. Yan po ang piniling feast ni Jesus sa mga feast ng Hudyo. Kasi ang mga Hudyo po, meron silang 3 major feast. Pero ang pinili lamang po ni Jesus as the time of His death was this Passover feast. Ano po ba yung Passover feast? Ito pong Passover feast na ito, every Jew, sineselebrate po nila ito every year. Para po alalahanin nila yung pong pagpapalaya ng Diyos sa kanila mula sa pagkaalipin nila sa Egypt. So meron pong significance yan na itong Passover feast na ito ang pinili ni Jesus para maging context ng kanyang passion and death. Kasi nga po ito ay nire-remind ng mga Hudyo na every year na once sila po, na minsan sila po ay naalipin doon po sa Egypt. At yung Passover nito ay symbolizes their exodus. Yung pong ibig sabihin ng exodus, yung pong pagpapalaya ng Diyos sa kanilang pagkaalipin sa Egypt. At yan po ang ginamit ni Jesus. Kasi He came. Si Jesus po ay dumating para bigyan niya ng tunay na kahulugan itong Passover feast na ito. Because for centuries, Jews were celebrating this, but the full meaning and significance of that will only come when Jesus will arrive. So, kaya sabi ni Jesus sa verse 15 sabi niya tungkol sa Passover, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. Yung pong salitang I have eagerly desired, okay, ayon po sa mga linguists, okay, ito raw po ay isang strong double construction. Literally, ganito po ang literal na pagkasulat niyan, with desire, I have desired it. No, really, nandun si Jesus po, yung Passover meal na yon, si Jesus, nung sinasabi niyang, I have earnestly desired to eat this Passover with you, it conveys the depth of Jesus' feelings at this time. Pinapakita po yung lalim ng nararamdaman ni Jesus during this Passover meal. Na merong itong Passover meal na ito, na last na gagawin ni Jesus with His disciples, pinapakita niya yung immense significance po nito sa kanyang buhay. Something significant is happening sa buhay po ng Panginoon dito. Para kay Jesus po, this is a passionate moment. Okay? Hindi lamang po yung nagpapaalam na siya sa kanyang mga alagad, kundi siya po ay dumating na sa pinaka-central reason why He became human. Pinapakita po yan ni Jesus. Kaya dito sabi ni Jesus, ganun siya kasidhi na makasalo yung kanyang mga alagad sa pagkain ng Passover nito because the full significance is now being unveiled in His life. Okay? Iyan po ang konteksto po niyan. Kasi po si Jesus, nung siya po ay dumating, nagkatawang tao, nagministeryo niya, He was always looking at this moment.
Lagi pong nakapokus si Jesus dito po sa moment na ito. Okay? Kasi ito ang major part ng kanyang mission. Halimbawa, sabi po niya sa mga alagad, nung nag-aaway po yung kanyang mga alagad at sabi po ni Jesus, I have a baptism to be baptized with, and how great is my distress until it is accomplished. Sabi niya, yung pong baptism, I have a baptism to be baptized with. Sabi niya, yung tinutukoy niya yung kanyang kamatayan. At sabi niya, how distressed I am until it is accomplished. Sa Tagalog, kailangan kong magdaan sa isang bautismo, yung bautismo ng kanyang kamatayan. Okay? At nababagabag ako hanggat hindi ito nagaganap. Jesus was looking forward for this moment in his life. The Passover meal with his disciples. Okay, now, dalawa po ang kahulugan ng Passover. Dalawa, na ngayon ay ginaganap ni Jesus sa kanyang death and then eventually his resurrection. Number one, Passover means freedom of God's people from their slavery to sin. That's what it means. Pagpapalaya po ng Diyos sa kanyang bayan mula sa pagkaalipin nila sa kasalanan. Okay? Tulad po ng mga Israelita na sila'y palalayain mula sa kanilang matagal na pagkaalipin doon sa Egypt, narito ang Diyos through Jesus' death. Okay? Palalayain niya ang kanyang bayan sa pagkaalipin nila sa kasalanan. Okay? Doon sa Egypt, okay, sila po ay inoppress, yung mga Jews, inoppress po sila doon. Sila po ay treated as slaves. Mga alipin po ang trato sa kanila na walang human dignity. Araw-araw for hundreds of years, the Jews were treated like slaves. They have no human dignity. Okay? Now, ganyan din po ang gagawin ni Jesus. At ganyan din po ang ginawa ni Jesus by his death and resurrection. Ang totoo lamang po, what is our problem? Ang problema po ng bawat tao, ng bawat sa atin is sin. Kasalanan. Kasalanan po ang pinaka-problema natin. In fact, sabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. That is our problem. Alipin po ng kasalanan ang sino mang tao. That is our problem. At sabi pa ni Jesus, ang alipin na hindi nananatili sa bahay habang buhay. Ang anak ay nananatili ang anak lamang ang nananatili habang buhay. Kaya nga kung palalayain kayo ng anak, magiging malaya nga kayong tunay. Sabi po ni Jesus, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Alipin. Alipin. Ang alipin, wala pong dangal yan. Okay? Lalo na yung alipin ng kasalanan. Walang dangal. Okay? Alam niyo ho ba na ang kasalanan ang nagpapa-dehumanize sa tao? Kasalanan. Pag ang isang tao po ay nagpaalipin sa anumang kasalanan, nade-dehumanize siya. Anong nade-dehumanize? Nawawalan po siya ng dangal bilang tao. Sa halip na ang tao po ang nagro-rule sa kalikasan, dahil yun ang dahilan kung bakit nilikha po ng Diyos ang tao po ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos para pamahalaan ang creation. Sa halip na yun ang gagawin ng tao, yun ang dangal niya. He is ruling creation. Ang tao pong nagpapaalipin sa kasalanan, siya ang nirurule ng kasalanan. Tingnan mo yung mga nagmamariwana. Okay? Dahon lang yun. Nagpapaalipin sila sa dahon. Supposedly, sila ang nagro-rule doon sa dahon. Pero maraming addict, okay? Nagpapaalipin sa droga. Sa halip na sila ang mag-control sa bagay na yun, sila ang kinokontrol. Nawawala ng dangal. Ganyan po ang ginagawa ng isang tao pag nagpapaalipin siya sa anumang klase ng kasalanan. Pag nawawalan po siya ng dangal, pag naalipin ng tao sa alak, halimbawa, nababawasan yung dangal niya. Okay? May iba nagpapaalipin sa sex,
Yung iba sa sugal, sa iba sa drugs, sa iba naman masasamang ugali. Every time a person, okay, nade-dehumanize siya pag nagpapaalipin siya sa kasalanan. Alam mo ba niya sabi ng Panginoon? Minsan may lumapit ang mga pariseo sa kanya, sabi niya, bakit kayo kumakain, hindi kayo naghuhugas ng kamay? Marumi yung kamay ninyo. Okay? Alam niyo, sabi ni Jesus, hindi yung kinakain ng tao nagpaparumi sa kanya, kundi yung lumalabas sa loob ng tao ang nagpaparumi sa kanya. Alam mo yung salitang pagpaparumi, yun ang nagpapaalis ng dangal ng tao, yung lumalabas sa kanyang puso. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, ang lumalabas sa tao, ang nagpaparumi sa tao, sapagkat mula sa loob ng tao, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Okay? Mga pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagpaslang, mga pangangalunya, mga pag-iimbot, mga kabuktutan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paglapastangan, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng kasamang ito ay sa loob nagmumula at siyang nagpaparumi sa tao. Yun daw pong nanggagaling yung mga masamang nakatanim sa puso ng tao. Pag yan pinalabas mo, nako, bumababa ang dangal mo. Bawa, nagpaalipin po yung tao sa pakikiapid. Pakikiapid. Yung respeto po ng ibang tao sa kanya, mawawala. Lalong-lalo na siguro yung miyembro ng pamilya niya, nawawala. Sa tingin niya, macho siya, pero ang tingin ng kanyang miyembro ng pamilya, patay siya. Nawawala ng dangal. Okay? Naalipin siya, halimbawa sa pangangalunya, sa pag-iimbot, yung covetousness, yung isang tao mapag-imbot. Halimbawa, ang isang tao, yung lahat ng nakikita niya, gusto makuha niya. Pag nagpaalipin po siya, bumababa yung kanyang dangal. Kanya po ang problema na talaga natin ay kasalanan. Kasi pag naalipin po ang isang tao sa kasalanan, bumababa yung kanyang dangal. Nade-dehumanize siya. Okay? Kaya po sabi ng Panginoon, ang alipin daw po walang dangal. Walang dangal ang alipin. Dahil hindi siya miyembro ng sambahayan. Yung alipin, anytime pwede siyang palayasin. Okay? Sampid ka lang. Walang dangal eh. Alipin eh. Ngayon, para po magkaroon ng dangal, gagawin siyang anak siyempre. Kaya sabi ni Jesus, ngunit ang anak ang nananatili sa sambahayan. Kaya yung alipin, para magkadangal, gagawin siyang anak. Kaya ito po ang ginawa ng anak ng Diyos. Ayon po sa talatang sa John. Yung pong alipin, gagawin siyang anak ng Diyos. Dating alipin ng kasalanan, gagawin siyang anak ng Diyos. Just imagine anong dangal ang gagawin ng Diyos sa taong yon. Dating alipin siya ng kasalanan, wala siyang dangal, at para magkaroon siya ng dangal, gagawin siyang anak ng Diyos. Anong gagawin ni Jesus Christ? Palalayain yung taong yon sa kanyang pagkaalipin sa kasalanan, at hindi lang yon, gagawin siyang anak ng Diyos. Yun ang in-accomplish ni Jesus. Okay, yun po ang in-accomplish ng ating Panginoon. Now, kanya po, mababasa natin sa Hebrews 2:10, wala sa PowerPoint ito, kanina ko lang nilagay ito. Sabi po ng Bible, in bringing many sons to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what He suffered. Para daw po, gawin tayong anak ng Diyos, bigyan tayo ng dangal. Sa halip na tayo paalipin sa kasalanan, kailangan daw po na yung ating pioneer ng ating kaligtasan, He will be perfected through suffering. Jesus had to go through suffering so that we can be liberated from the power of sin and become the children of God. That's what is accomplished. Okay, yan po ang in-accomplish po ni Jesus. Kaya tanong ko po sa inyo, sino po sa atin ang inaalipin ng kasalanan? Kapatid, tandaan mo yan. Pag nagpapaalipin ka sa kasalanan, bumababa ang dangal mo. Kaya inililigtas ka ng Diyos dyan. Ang tingin ng mga tao sa iyo mababa dahil sa kasalanan. Subukan mong lumabas yan at ipakita mong anak ka ng Diyos.
Mamuhay ka ng katwiran, tataas yung value mo. Kung dati yung value mo 1,000 lang, pag naging maayos siya, siguro mga 10,000 na ang value mo. No? Yan po ang righteousness, ang nag-i-exalt na buhay natin. When we do what is right, yan po ang nagbibigay sa atin, nagtataas ng value natin. At yan po ang ginawa ni Jesus sa atin. O maaaring tanong ko, ano pong umaalipin sa inyo? What are your addictions? Ganyan ang term yan eh. Hindi na umaalipin. What are your addictions? Saan ka na-addict? Okay. Saan ka na-addict? Kasi yung addiction mong yan ang nagpapababa ng iyong pagkatao. Hindi ka nilikha ng Diyos para maalipin. Nilikha ka ng Diyos para mag-rule sa creation po niya. So yun po ang unang ginawa ni Jesus. Yun ang unang meaning ng Passover. Now, yung pangalawang meaning ng Passover ito. Passover means forming a new people of God. Yan po yung pangalawa. Sa Passover po, okay, bumubuo po ang Diyos ng kanyang bagong bayan. Bagong people. Okay? Kanya po makita natin, matapos po yung Exodus, anong nangyari sa mga Israelita? Matapos pong lumaya sila doon sa Egypt, sa kanilang pagkaalipin sa Egypt, sila po ay dinala ng Diyos through Moses doon po sa Mount Sinai. Doon po dinala. At anong ginawa sa Mount Sinai? Doon po bumuo ng covenant ang Diyos doon po sa mga Israelita. Doon nakipagtipan po ang Diyos sa mga Israelita matapos silang palayain sa pagkaalipin sa Egypt. Doon bumuo ng covenant ang Diyos sa mga Israelita kasi bubuo ang Diyos ng kanyang bayan dito sa lupa. Okay? Now, gusto ko pong i-emphasize na yan po ang very purpose kung bakit po nilikha ng Diyos ang tao. Na ang Diyos po gusto niyang manirahan dito sa lupa kasama po ang Diyos. Yan ang very purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Na ang Diyos gusto niyang manirahang kasama po natin. Basahin niyo yung Genesis 1 and 2. That's the very purpose. Okay? At yan po ay nisira lamang nung pong ang tao ay magkasala dyan sa Genesis 3. Pero po mula po noon, nung pong mahulog na ang tao sa pagkakasala, hindi na siya namumuhay ayon sa itinakda ng Diyos para sa kanya. Ang Diyos, gumawa po siya ng plan of restoration. Okay? Gumawa po siya. The whole Bible. Kung babasahin yung Bible, you can sum it up. Okay? Ang tao nilikha ng Diyos to rule with God on earth, but man fell into sin. He became a slave of sin. Pero ang Diyos po, naggumawa siya ng eternal plan to restore man back to his original design. Yan po ang buong Bible. Now, dito po, sa pamamagitan po ni Jesus, by His death, God will rescue and form a new people for Himself. Yan ang ibig sabihin ng Passover. By His death, si Jesus po, by the death of Jesus, ang Diyos po, okay? Ire-rescue niya ang tao, sino mang sumampalataya kay Jesus, sa kanyang pagkaalipin sa kasalanan, at siya po ay isasama sa bagong people of God. Okay? People of God. Kanya po doon sa Last Supper, si Jesus po, ito yung pinaka-turning point nga po ng kanyang ministry. He's fulfilling this. Kaya he was so eager to do this. He was so eager to do this. Kasi alam niya, this is the culmination of the plan of God. Para mangyari ang plano ng Diyos to restore man back to God. And to gather people for God in the name of Jesus. Ito na ang culmination ng kanyang pagkakatawang tao. Kaya po doon sa verse 16 and to 18, ito sabi ni Jesus regarding the Passover. For I tell you, sabi niya sa kanyang mga alagad, I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. Then he took the cup, and when he had given thanks, he said, take this and divide it among yourselves. For I tell you that from now on, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes.
Binanggit po niya yan. Sabi niya, I will not eat the Passover meal until its full meaning is accomplished. Yan po sinasabi ni Jesus yan. And kailan po ma-accomplish yan? By His death. And then eventually by His resurrection. Diyan ma-accomplish yan. Okay? At through His death and resurrection, through this momentous event po sa buhay ni Jesus, He will usher in the kingdom of God on earth. Magsisimula na pong maghari ang Diyos dito sa lupa by this death and resurrection. Yan po ang meaning ng Passover. Kanya po, ang una, anong in-accomplish ng Diyos? Ano ang gustong i-accomplish ng Diyos? Ano ang dapat nating malaman? Through Jesus' death, a person who believes in Christ has been freed from sin. And then he's now part of the family of God. Bahagi na po siya sa bayan po ng Diyos. Now, let's transit to the second major point of this message. So how then will Jesus accomplish this? Paano pong i-accomplish ni Jesus itong sinabi niyang misyong ito? Ito po yung number 2. To accomplish this, Jesus offers His body and pours out His blood. Ibinigay po ni Jesus ang kanyang katawan at ibubuhos niya yung kanyang dugo. Now again, to set up the context mga kapatid, ginamit po ni Jesus yung Passover meal upang ipaliwanag niya ang tunay na kahulugan nito at ang purpose ng Diyos ayon po sa nabanggit natin doon po sa una. Para po palayain ng Diyos ang kanyang bayan mula sa kanilang pagkaalipin sa kasalanan. Una, Jesus offers His body. Okay. Ibinigay po ni Jesus ang kanyang katawan. Sabi sa verse 19, and He took the bread, and when He had given thanks, He broke it and gave it to them, saying, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Now, pansinin po ninyo ang mga salita ni Jesus. He took bread and He broke it. Ang binigay na bread sa mga alagad? A broken bread. Yun po ang binigay. Pakita mo na yung PowerPoint. Yun. Broken bread. Hindi po pandesal yan. Broken bread. Yan po ang ibinigay ni Jesus. Ang broken bread po signifies Jesus' body will suffer. Yung katawan po ni Jesus, pahihirapan yan. Okay? Ahagupitin, ipaplag po yan ng 39 lashes. Puputungan po siya ng koronang tinik. And eventually, ipapako siya sa krus. Okay? His body will be broken. Okay? This signifies His death, His suffering. Kaya, He took the bread, He broke it, and He said to His disciples, this is my body. He's giving you meaning to the Passover. Kanya po, ano ang point dito? Well, at the cross, Jesus conquered sin. Doon po sa krus, tinalo po ng Panginoon ang kasalanan. Again, what is our problem? Anong problema natin? We are slaves to sin. Bagamat alam natin ang pagsunod natin sa Diyos ay makakabuti sa atin, hindi natin ginagawa. Bakit? Kasi ang problema po natin, alipin ng kasalanan. Okay? Alam na natin na ang salita ng Diyos makakabuti sa atin pag sinunod natin, pero bakit hindi natin magawa? Sabi nga ni Pablo doon sa Romans chapter 7, sabi niya, alam nating ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman at aliping ipinagbili sa kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sabi niya. Sapagat kung ano ang nais kong gawin ay hindi ko ginagawa. At kung ano ang kinamumuhian kong gawin, ang siya namang aking ginagawa. At kung ginagawa ko ang hindi ko nais, sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. That is our problem. Mabuti na yung salita ng Diyos, pero bakit hindi ginagawa? Okay? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Banal na aso, santong kabayo, bakit hindi mo magawa? Kung ang nais ko, ang hindi ko magawa at yung hindi ko nais, ang nagagawa ko,
Hindi na ako ang gumagawa nito, sabi ni Pablo. Kundi yung kasalanang naninirahan sa akin. That is our problem. Now, paano po tayo liligtas ng Diyos doon? Ano po ang ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Kristo? Well, sinabi rin sa chapter 8. Binabanggit ko po sa inyo, Romans chapter 7. So, sinabi po ni Pablo doon, yung problema nga natin, kasalanan. Pero sinabi niya sa chapter 8 sa Romans, kasunod pong talata, kabanata sa Bible, chapter sa Bible, kung ano ang ginawa ng Diyos para lumaya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Sabi po sa verse 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos. Paano? Sa pagsusugo sa kanyang sariling anak, sa anyo ng makasalanang laman. At tungkol sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos ang kasalanan sa laman. Okay? Upang ang makatuwirang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ano raw po ang ginawa ng Diyos para lumaya tayo sa kasalanan? Well, sinugo raw po niya ang kanyang anak. Nag-anyo siyang laman ng makasalanan. At noong siya po ay nakapako sa krus, hinatulan daw po ng Diyos ang kasalanan. Sa katawan ni Kristo. Pinatay ng Diyos. Ibig sabihin, hinatulan ng Diyos ang kasalanan sa laman. Pinatay ng Diyos yung kapangyarihan ng kasalanan sa pamagitan ng katawan ni Kristo. Sa next week po, pakikita ko sa inyo kung anong nangyari po doon para gawin po ng Diyos. Inipon po ng Diyos ang lahat ng kasalanan, kasamaan sa kanyang katawan. At nung siya po ay nakapako na sa krus, pinatay ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Nang sa ganon, tayo na nagnanais sumunod sa Diyos, dahil alam nating makabubuti sa atin ang pagsunod sa Diyos, makakasunod na tayo sa Diyos. Kung tayo ay mamumuhay ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Yun po ang ginawa ng Diyos. Okay? Hinatulan ang kasalanan. Pinatay ang kapangyarihan ng kasalanan. Pinawalang bisa ang kapangyarihan ng kasalanan sa katawan ni Jesus. Okay. Now, gusto ko pong, again, bigyan ng emphasis ito. Hindi po kinuha ng Diyos ang galit niya sa atin at ipinataw kay Jesus. And then si Jesus ang pinatay niya. That is paganism. Okay? Di ba, ang isip natin, kaya namatay si Jesus kasi kinuha ng Diyos ang galit niya sa atin at ipinatong niya kay Jesus. And then si Jesus ang pinatay niya. Hindi po ganun ang ginawa ng Diyos. Mahal po ng Diyos si Jesus. Di ba? Mahal po ng Diyos. Sabi nga ni Jesus, ng Diyos, ng bautismo si Jesus, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Hindi po pinarusahan ng Diyos si Jesus, okay? Dahil yung galit niya sa atin, ipinataw kay Jesus. No. Ang ginawa po ng Diyos, yung kasalanan natin ay binigay kay Jesus. At yung kasalanan yun, pinatay. Hindi dahil galit siya kay Jesus, kundi dahil mahal niya tayo. Hindi siya galit kay Jesus. In fact, tuwang-tuwa siya kay Jesus, naglulugod siya kay Jesus kasi si Jesus handa niyang gawin ito. Na iaalay niya yung kanyang sarili para magapi ang kasalanang sumisira sa tao. And then, para masunod na natin ang Diyos. Kasi sa pagsunod lamang po natin sa Diyos, doon tayo nagiging tao. Doon tayo nagiging human. Doon tayo, yung dangal natin as human, tumataas yung value natin as we obey God. Oh, naalala ko yung buhay ko, parang ganun ako. Nung nasa drugs ako, wala akong kakwenta-kwentang tao. Walang gustong maniwala sa akin. Pero nung makilala ko na ang Diyos, makilala ko na si Kristo, unti-unti yung value ko. Dati 100 lang yata ako nun, 100 pesos lang ako. O baka wala man eh. Unti-unti tumataas yung value. Kasi nasusunod mo na ang Diyos. Ayun, bunga po yun ng pagpapalaya ng Diyos sa atin. Sa ating pagkaalipin sa kasalanan. Yun ang ginawa ng Diyos kay Kristo. Kanya po, pag na kay Kristo ka,
sumasampalataya ka, si Jesus, siya yung Misaya, siya yung hinirang ng Diyos na maghari at ikaw ay nagpapasakop sa kanyang paghahari, na kay Kristo ka, pinalaya ka na sa kasalanan. Makakapamuhay ka na ngayon ng isang pamumuhay na may katuwiran upang yung layunin ng Diyos sa iyo ay mangyari. Sabi niya, it is fitting for Him, yung pong binabanggit ko kanina, to bring sons to glory. It was fitting that Christ should suffer. To bring many sons to glory. Yung glory yun, hindi yung dadali ka sa langit. It is to bring many sons to glory, yung dignity. Para ibalik ka doon sa dignity mo. It was fitting for God that Jesus, who is the author of our salvation, should suffer death. Because through His death, He will conquer sin. Yan po mga kapatid. Kaya po hindi mo na dapat sundin ang kasalanan sa iyong buhay. Ni huwag mo nang ialay ang anumang bahagi ng katawan mo sa kasalanan. Kasi tuwing iniaalay mo ang bahagi ng katawan mo sa kasalanan, nadidevalue ka. No, you walk in righteousness. Makikita mo yung dangal mo, gagalang ka na. Yung dating hindi gumagalang sa'yo, kagalang-galang ka na. Alam nila, hindi ka na ganun. Mahalaga na kada sa paningin po nila at sa Diyos. Kaya po, magsiswitch po ako dito sa subpoint ko dito. Kaya po iniutos sa atin ni Jesus yung dalawang sacraments para alalahanin natin yung kanyang ginawa. Ano yung dalawang sacraments? Yung alam niyo 7, hindi, 2 lang yan. Dalawang sacraments lang. 2 lang yan. Water baptism and the Lord's Supper. Yan, iniutos po sa atin ng Panginoon yan, yung water baptism. Mahalaga po yan, magpabaptize ka. Kasi inilalarawan po ng water baptism kung ano ang dakilang ginawa ng Diyos para sa atin. Ang water baptism po kasi pinapakita sa atin na tayo'y namatay na kasama ni Kristo. Yung dati nating pagkatao, namatay na yan. Kaya inilulubog sa tubig. And then after 2 seconds lang, okay? Ahawon ko na, pagpapakita na ikaw'y nabuhay ng muli sa isang bagong pamuhay. That is water baptism. At pinapagawa yan ni Jesus to remind us of this great event, great act of God in Jesus. Si Jesus namatay, nilibing. Ganon din, ikaw na nakipag-isa kay Kristo, sinasama ka sa kanyang kamatayan, pagkalibing, and then eventually sa kanyang pagkabuhay na maguli. Yung Lord's Supper naman, ano yung Lord's Supper? Okay? Sa Lord's Supper naman, anong ginagawa dyan? Sabi ni Jesus, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. Yung dalawang sacrament na yan. To remind us of these things. Kasi pag ginagawa po natin ito, it reminds us of what God has done for us. And not only reminding us, but we are being empowered by this. Kasi every time you remember these acts of God, you are being empowered. Na-empower ka. Kaya nga, I always suggest na pag meron pong baptism, sumama kayo. Alam ko na baptize na kayo, mag-observe lang kayo. Kasi at that moment na meron kang binabaptize, nire-remind ka ang nangyari sa iyo. And then you are being empowered by that. Kaya si Jesus sa Lord's Supper, sabi niya, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. Now, pansinin niyo, ang pinapaalala ni Jesus, hindi lamang yung blessing na binibigay po ng Lord's Supper, kundi do this in remembrance of me. Pinapaalala niya sa atin ang aalalahanan natin ay si Jesus. Inaalala natin si Jesus. That when we remind ourselves of Jesus, we remember Him as one who took in His body the sin that enslaved us. Kaya inaalala natin siya. This is my body, do this in remembrance of me. Pag nakatingin kayo sa krus, alalahan daw natin si Jesus. O nag-Lord Supper tayo. Marami lang napapansin ko hindi nag-Lord Supper eh. Kaya hindi nyo nakikita yung blessing yan eh. Kasi when you do the Lord's Supper in remembering Jesus, hindi lamang po natin inaalala yung past event, kundi yung past event, yung power po, yung kapangyarihan ng past event na yon ay nagiging present. Nagiging present yung past event na yon. Sabi just do this in remembrance of me.
Every time we partake of the cup and we eat the bread, that past event becomes powerful in our lives. Kasi yun talaga ang pinakaginawa ni Jesus para po sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kanya po yung work of redemption, mga kapatid, yung work of redemption na sinisignify po sa baptism at saka po sa communion sa Lord's Supper, yan po ay magpapatuloy yan hanggang hindi pa dumating ang Panginoon. Magpapatuloy po yan. Okay? At ang yung pong power niyan ay nagiging significant in the present. Kaya po, pag next Lord's Supper, umattend po kayo. Pag merong baptism sa church natin, last baptism, meron pong 50 natin na baptize. Tingnan nyo yan. Kasi pinapakita po yan yung great act of redemption of God in Jesus. So, ano pa po paano po ginanap ni Jesus yung kanyang mission? Una, yung pong Jesus offers His body. Yung pong pangalawa, Jesus pours out His blood. Sabi po sa verse 20, likewise, the cup after they had eaten, saying, so He took the cup after they had eaten, and He said, this cup is poured out for you. This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. Now, pansinin nyo, doon po sa tinapay, this is my body which is given for you. Ngayon, sa cup naman, this cup is poured out for you. Ang emphasis doon, for you. This bread is given up for you. This cup is being poured out for you. Ang emphasis for you. Para sa atin. Para sa mga sumasampalataya kay Jesus. Okay, now, sabi niya, this is the new covenant in my blood. Bakit po? Kasi po yung kamatayan po ni Jesus, this will initiate everyone who believes in Him into a new covenant relationship with God. Ito, di ba sabi natin yung Passover, yung pangalawa, bubuo ang Diyos ng bagong bayan niya. So ito na yung means para makasama ka sa bagong bayan ng Diyos. This cup is poured out for you is the new covenant in my blood. Ibig sabihin, para mapasok ka, ma-initiate ka at ma-form ka as a new people of God, this blood has to be poured out. Kaya new covenant in my blood. Okay? Nakakita po ninyo? Now, sa Jeremiah, napakahalaga po nung Jeremiah, kaya babasahin ko kahit na po mahaba. Ito po yung new covenant na sinasabi po ng Diyos na mangyayari pag namatay na po si Jesus for our sins. Ito ang sinasabi na covenant. Jeremiah 31. Ito ang sabi. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and of the house of Judah. Not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Ito ang tinutukoy ni Jesus nung sinabi niyang, this is the new covenant in my blood. Ano po ang bago sa covenant na ito? Okay? Na ina-inaugurate ni Jesus by His death, by pouring out His blood. Ano ang bago dito sa new covenant na ito? Well, dito po, dinidefine. Sinasabi kung sino po ang tunay na miyembro ng bayan ng Diyos. Dinidefine po dito who are the genuine, the real members of the people of God. Who are they? Well, sabi po dyan,
The people of God will be characterized by these three things. Una, they obey God from the heart. Okay? I will write my law in their hearts. So they will obey God sincerely from their hearts. Number two, they know God intimately. Kilala po nila ang Diyos personally and intimately. Sabi po sa talata, no one will say, know the Lord, for anyone will know me. And then yung pong pangatlo, they will experience God's continuing forgiveness. And I will forgive their sins. Yun po ang tunay na miyembro ng bayan ng Diyos. Kasi ngayon, bayan kami ng Diyos. Diba? Ako bayan ako ng Diyos. Kasama ko sa bayan ng Diyos. Ito yung test. Kung talagang ikaw ay miyembro ng bayan ng Diyos, una, do you obey God from the heart? Sincerely. Pangalawa, do you know God intimately? Okay? Very intimate ang pagkakilala mo sa Diyos. Okay? Yung pangatlo, are you experiencing His continuous forgiveness? Tuloy-tuloy ba ang pagdaranas mo ng pagpapatawad ng Diyos sa buhay mo? Bakit? Bakit tuloy-tuloy? Kasi pag sumusunod ka na sa Diyos, tuloy-tuloy yung pagpapatawad niya sa iyo. If you're obeying God from the heart, kahit na nagkasala ka, dahil ikaw ay sumusunod sa Diyos, kahit na minsan nagkakasala ka, nahuhulog ka, because of you're obeying God sincerely, He will continue to forgive your sin, even though when you're sinning. And bakit po mangyayari yun? Because of His death. Because Jesus pours out His blood for this new covenant. Naintindihan po niyo mga kapatid, napakahalaga nito. Hindi lang yung sa simbahan, labas nila, paglabas sa bahay, paglabas sa simbahan, nagbumura pa rin. Nambababae pa rin. Walang pagbabago kasi hindi nila alam ang kahulugan niyan. Now, bakit po mahalaga yung dugo? Sabi diyan kasi, this blood, this is the new covenant in my blood. Bakit po mahalaga yung blood sa covenant? Well, kasi sa Bible po, ang dugo is the symbol of life. Blood is the symbol of life. Halimbawa, sa Leviticus 17, sabi po ng Panginoon, ng utos niya, huwag kayong kakain ng dugo. Okay? Nasa Bible po yun. Bakit po binabawalan ng Diyos na ang mga Hudyo na magkumain ng dugo? Kasi sabi niya, for the life of every creature is its blood. Yung buhay ng tao ay nasa dugo. Its blood is its life. Therefore, I have said to the people of Israel, you shall not eat the blood of any creature, for the life of every creature is its blood. Kaya mahalaga yung blood sa covenant. Now, balik tayo. Ang layunin po, ang gusto ng Diyos noon pa, ay manirahan po siyang kasama ng tao. Pero bago po manirahan ng Diyos sa tao, kailangan pong wisikan ang tao sa dugo. Wisikan ng tao sa dugo. Kasi ang tao makasalanan at ang Diyos ay banal. Bibisikan muna siya ng dugo para alisin ang amoy ng kasalanan, para alisin ang kasalanan at para alisin ang korupsyon. Kailangan wisikan ng dugo. Kaya sa Old Testament, makita po ninyo yung tabernakulo, yung tabernacle, na yun po ay simbolo na ang Diyos maninirahan siyang kasama ng Israel. Bago po gamitin yung pong tabernacle at lahat ng kasangkapan po sa tabernacle, anong ginawa? Winisikan ng dugo. Tabernacle. Kasi doon maninirahan ng Diyos sa piling ng Israel. Kaya winisikan ng dugo. Ang ibig sabihin ng dugo, yan po ay simbolo ng buhay. Okay? Kaya aalisin sa pamagitan ng dugo yung amoy ng kasalanan. Yung amoy ng kamatayan. Kaya yung dugo, hindi kamatayan yan. Buhay yan. Kaya winiwisikan ng dugo kasi nga, patay ka sa kasalanan. Kaya kailangan ka munang wisikan ng dugo ni Kristo. Para takpan ang amoy kasalanan. Para takpan ang kasalanan. Para takpan yung corruption. Bunga ng kasalanan. Kaya kailangan ng dugo. Kaya sabi ni Jesus, this blood is the new covenant in my blood. Wiwisikan ka muna ng dugo.
Isa pang halimbawa, hindi ba first Passover, nung pong papatay na ng Diyos ang lahat ng panganay doon sa Egypt, ano po ang pinagawa ng Diyos sa mga Israelita? Nagpapatay po ng lamb. This is the Paschal lamb. Tapos po, ang dugo ng lamb na yon, pinapahid po ng Diyos doon sa doorpost ng bawat bahay ng mga Israelita. At nung bumaba po yung angel of death para patayin yung pong mga panganay ng mga Egyptian, mga tao at mga hayop, dinadaanan lang, Passover. Dinadaanan lang yung mga bahay ng mga Hudyo. Bakit? Kasi meron silang bahid ng dugo noong tupa Passover lamb. Symbolizing, huwag mong papatayin ito. Mga buhay yung mga tao dito kasi yung dugo nandyan. Now, nung dumating si Jesus, ito na yung binibigyan niya ng kahulugan. Kailangang ibuhos yung kanyang dugo dahil maninirahan ang Diyos kasama ng kanyang bayan. Okay? Wiwisikan ka ng dugo ni Jesus. Nang sa ganon, aalisin sa iyo yung amoy kamatayan. Amoy ng kasalanan, amoy ng corruption. Tatakpan yan ng dugo. Kasi ang dugo, that's life. So inialay ni Jesus yung kanyang dugo. He offered His life. So that we will be worthy for God to dwell in us by the Holy Spirit. Kaya hindi mo tatanggapin ang banal na Espiritu na siyang presensya ng Diyos sa iyong buhay hanggat hindi ka winiwisikan ng dugo ng Panginoong Hesus. Kaya po hindi totoo yung, kasama ko yung Diyos. No. Hindi naman niya kilala si Jesus. Kilala si Santo Niño. Wala naman siyang kaalam-alam kung anong kahulugan ng dugo ni Jesus. Sinasabi niya, kasama ko ang Diyos. Ang Diyos naging yung boses niya, iba na. No? Pero hindi niya kilala si Jesus. No. For God to indwell in us, we have to be sprinkled with the blood of Christ. His blood means life. Yun po ang nangyayari. Now, apply na po natin ito. So, yan po ang pinapakita ni Jesus sa Last Supper, sa Lord's Supper. Okay? He freed us from our sin and He made us God's people. Okay? Now, this is the last point na po ito. How will this benefit us? Paano po tayo magbe-benepisyo dito sa mga bagay na tulad na sinabi ko sa inyo kanina, maraming tao alam yan eh. Pero walang benepisyo sa kanila. Balik lang sila sa dating pamumuhay. Balik lang sila sa dating kasalanan. Okay, so ano pong dapat natin gawin to benefit us? Ito po yung last. We need to partake of Jesus' body and blood. Okay? Ano po ang sabi dyan sa verse? Di ko alam kung nasa ano ito. Sabi po ni Jesus. So Jesus said to them, truly, truly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Now, pansinin nyo, sinabi ni Jesus dyan, akala ko bang pinagbabawal yung pagkain ng dugo? Bakit si Jesus, pinapakain niya yung katawan niya at pinapainom niya yung dugo? Bakit? Di ba binasa natin kanina sa Leviticus, bawal yung pagkain ng dugo kasi yun ang dugo, yun yung buhay. Pero bakit dito pinapakain ni Jesus yung katawan niya at pinapainom niya sa atin yung kanyang dugo? Anong ibig niya sabihin? Well, ganito po yan. Yung pong dugong yun ang buhay ng Panginoon. Meron pong kwento sa Bible to give this clarity. Sa Bible po merong kwento. Si Haring David one time, ito'y kwento si kay Haring David. Si Haring David one time ay nandoon siya sa labas ng Jerusalem. Dahil yung kampo ng Jerusalem noon ay nasa ilalim ng mga kaaway nila mga Pilisteo. So, nandun po siya sa labas ng Jerusalem at nandun yung mga tauhan niyang magagaling. Sabi po ni Jesus, ay sana makainom ako ng tubig mula doon sa well of Jerusalem. Tapos po, alam mo yung ginawa ng magigiting niyang mga tauhan? Ibinuwis po nila yung kanilang buhay. Sinugod po nila yung kanilang mga kaaway, yung mga Pilisteo, yung kampo ng kaaway nila para makarating doon sa well of Jerusalem.
Sinugod po nila yon. At kumuha sila ng tubig. Yung sinasabi ni David na gusto niyang inumin. At pagkatapos muli, lilusob na naman nila yung kaaway nila, yung Pilisteo, dalawa lang sila. At pagkatapos, dinala nila kay David yung tubig. Pero anong pong ginawa ni David? Sabi po ng Bible, hindi niya ininom yung tubig na yon. Ibinuhos ni David yung tubig na yon at sabi po ni David, hindi ko maiinom ang tubig na ito na sumisimbolo sa dugo ng mga tauhan ko. Ano pong ibig niyang sabihin? Yung tubig na yun, binuwis nila yung kanilang buhay. Kaya hindi ko iinumin ito. Yung buhay nila ibinuwis dito. Ganon din po si Jesus. Ibinuwis ni Jesus yung kanyang buhay. Pero gusto niya dito, inumin natin. We partake of this. Yun ang gusto ng Diyos. We partake of this. We believe it. Yes, it was broken for me, yet it was poured out for me. But we need to drink it. We need to eat it. Yan po ganun magiging benepisyo sa iyan. Pag hindi mo yan pinaniwala, hindi mo yan tinanggap, hindi mo pinanghawakan yan, wala yan. Uwi ka, balik ka sa dati. Pero kung you will partake this, you will eat it, you will drink it, you believe it, the power of the Holy Spirit will come upon you. And you will be a changed person. You will be indwelt by the Holy Spirit. And you will now walk in righteousness. At pag nabuhay ka na sa righteousness, tingnan mo yung dignity mo. Yung value mo as a person. Okay? Tumataas. Baka igalang ka ng mga taong hindi gumagalang sa iyo. Let us pray. Kayo po, O Diyos, ang nagsugo ng iyong anak para tuparin ang iyong mga pinangako noon pa na sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, ang sinumang sumasampalataya ay palalayain niyo sa pagkaalipin sa kasalanan. At ibabalik mo ang kanyang dangal bilang tao upang hindi na siya mamuhay sa kasalanan at mamuhay na siya sa katuwiran. At upang ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay magiging miyembro na ng inyong bayan, nawisikan ng dugo ni Kristo at pinananahanan ng Espiritu Santo, kabilang na siya sa iyong bayan. Habang pinagnilay-nilayan namin ang mga katotohanan ito na iyong ginawa sa pamamagitan ni Kristo, O Diyos, ang Espiritu mo nawa ang patuloy mong ibigay sa aming isip at puso upang tanggapin namin ang mabuting balitang ito ng kaligtasan. Mangyari ang katotohanan ito sa aming mga buhay. Lalong-lalo na ang sino mang sa ngayon ay binubuksan mo ang isip. Bigyan mo na siya ng pananampalataya, ng liwanag at unawa para paniwalaan ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen.